Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sasagutin ko po itong comment ni Retro 1965. Bakit pinalitan agad ang brake master assembly? Hindi pinakita ang cause. Bakit tumagas ang fluid? Usually ang primary gaskets ang mahina na. Kaya wala ng pressure ang mag-apak sa preno. Gastos naman kung palit agad ng buong assembly. Yan po yung sinasabi ni Sir Retro 1965. Mga kapatid, yung vlog ko po na ito ay naka-upload sa aking channel. Ito po yung may title na Umuusok na Preno. Ito po yung pinalitan ko, yung Toyota Hilux ng brake master assembly. Dahil nga po, yung master noon ay tumatagas na yung fluid papasok doon mismo sa hydrovac. Kaya pati po yung hydrovac ay nasira na. Yung diaphragm doon dahil yun ay rubber lang. So, nag-expand, nasira at hindi na rin po gumana yung hydrovac. Malaki po ang nagastos ng may-ari ng Hilux po na ito. Dahil bago po siya pumunta dito sa akin, ay nanggaling na po siya dito sa MOT at dito sa RAP. So, ako po yung pinuntahan at nakita ko po kagad yung problema. Ang reklamo niya, salin siya ng salin ng fluid ay nawawala. Kung hindi niya alam kung saan napupunta, wala naman daw po tumatagas doon sa mga wheel cylinder, doon sa harapan at doon sa likurang preno. Yun po ang dahilan kung bakit pinalitan ko na po yan ng bagong brake master assembly. Mr. Retro 1965, sana po ay mapanood mo itong vlog ko na to, nasagot ko po diyan po sa tanong mo. Alam mo po ba na ang isang brake master ay kayang tumagal ng 70,000 miles or 110,000 miles na tinakbo ng iyong sasakyan. Yung 70,000 miles ay mayroong katumbas na kilometro na 112,000 kilometers. Yung pong Toyota Hilux na pinalitan ko po ng brake master na yan, ay tumakbo na po yan ng halos 160,000 kilometers. Kaya nga po, ito na talaga yung lifespan ng brake master at bumigay na dahil lampas na siya doon sa 70,000 miles. Nasira na po talaga yung brake master. Ngayon, 2006 model po yung Hilux na yon. Ano na po ngayon? 2024. So ilang taon na po yun? 18 years na po yung brake master na yan. Katumbas nung edad nung kanyang sasakyan. Sa loob ng brake master, mayroon pong rubber dyan. Yun nga po yung parang sapatilya or yung tinatawag na wheel cap. At yan nga po ay napupudpud din sa katagalan ng panahon at nasisira din po talaga yan. Dahil sa 18 years na yung brake master, meron na ring wear and tear doon sa loob ng cylinder. Pinalitan ko yan, 1,800 pesos lamang po yun. Kaya kung sasabihin mo, nagastusan siya ng malaki doon, hindi po totoo yun. Manapa, kung yun ay ni-repair, bumili ng China na wheel cap or yung repair kit na hindi ka sigurado kung yun ay original, may halaga din yun. Pinakamababa na po yung 800 pesos. Mga kapatid, alam nyo naman po na ang inyong lingkod ay naging driver din po ng jeep. So sa maraming pagkakataon na ako ay namamasada, nire-repair ko din po talaga yung brake, lalo na yung mga ganitong mga brake cylinder. Yung jeep ko noon, hindi pa naman to gumagamit ng rotor disc nung araw, brake drum pa yung gamit namin. So puro ganito yung mga nire-repair ko. Ngayon, ang dami mong mga mabibiling mga brake masters, diyan pa lang sa online nagkalat, sa mga auto supply. Kaya hindi na po talaga advisable ngayon, kapag masira ang iyong brake master, ay i-repair mo pa. Ito po ay brake master para po sa Starex. Yung galing nga po sa Hilux na yon, 2006 model, 18 years na po yung pinaka-assembly nun. Kung i-repair mo yan, ang ginagawa nila dyan, nililiha yung loob para matanggal yung rust. Kasi po, ang brake fluid ay hygroscopic. Nag-iimbita yan ng moisture at papasok doon at kinakalawa nga po yung mga cylinder. Kaya po magugulat kayo, bakit babad naman sa brake fluid? Bakit yung ating mga wheel cylinder ay kinakalawang? So, isa po rin yun sa dahilan kung bakit nirekomenda ko na rin napalitan po yung brake master nung Hilux po na yon. Doon sa halaga na 1,800, kung ikukumpara at itatapat mo to doon sa halaga ng repair kit na pwedeng mabili sa mga auto supply, halimbawa 1,000 yon, tapos i-repair, gagawin ng mekaniko, kung si Mr. Retro 1965 yung mekaniko, siyempre sisingil din siya ron dahil ni-repair, ni-recondition niya yung brake master. Baka nga mas mapamahal pa. Ang problema doon, kung makatsyempo ka ng peking repair kit at China pala yung nabili mo, madaling masira, naku, lalong magkakaproblema dahil hindi po reliable yun. Kung palitan mo yun ng bago, mayroong kaulit press na 18 years o kahit sabihin mo, 12 years na lang, meron ka na namang panibagong 12 years para doon sa brake master na binili mo. Tingnan nyo po yung mga sasakyan na naaksidente, na lumulusot ang preno. Karamihan, ano po yung mga sasakyan na yan? Mga lumang sasakyan, mga pampasadang jeep. Dito po, ilan na po yung truck ng basura na ginagawa namin na nalulusutan ng preno.
Pati po yung mga pambiyahe-biyahe ng mga lumang mga AUV. Yan po yung mga nalulusutan ng preno kasi po yung mga brake master niyan halos wala ka rin namang kaagad mabili. Kaya po yan, nire-repair na lang po yan at bumibili sila ng wheel cap. Kaya lang dahil nga sa lumalaki na rin yung cylinder, nagagasgas na rin doon yan, so hindi po nagtatagal. Pero kung bibili ka ng bagong brake master, press na naman, meron ka na naman panibagong sabihin mo na ngang 10 taon. Nagagamitin mo ulit yung brake master na yon. Mr. Retro 1965, chinek ko rin naman kung meron tayong mabibili na original na parts. So tumingin ako sa eBay, meron po $38. So ang halaga nun, around 2,128 pesos. Mahal pa rin. Kung tutuusin, kung papalitan ko ng repair kit, yung brake master, kung bibili talaga ako ng original, mas mahal. Ngayon, kung ang iniisip natin, baka walang pera yung may-ari, hindi po totoo yun. Naka-Hilux nga siya eh. Kung nasira man yung brake master niya, talaga pong i-insist ko at i-recommend ko, wag po nating i-repair yan. Hindi dahil sa tinatamad akong i-repair. Pati nga po itong mga brake cylinder na to magkano lang naman to? May mabibili ka 400, 450, 500, 600, depende sa brand. Depende kung original din. So ganun lang naman yung halaga. Bakit i-repair mo pa yan? Samantalang pag bumili ka, isalpak mo lang doon, i-bleed mo na lang, okay na. Wala ka ng problema. At sigurado ka na meron ka na namang press na years kung ilang taon mo yan gagamitin. Hindi yung ni-repair, hindi yung niliha. So sabi po niya, hindi ko raw po ipinakita kung bakit nasira, kung ano daw ang dahilan. Hindi ko naman po kailangan ipakita dahil hindi ko nga po yan ina-advise dito po sa aming shop. Ngayon mga kapatid, maghanap po kayo ng kasa na nagre-repair ng brake master. Halimbawa, yung sasakyan mo, dinala mo doon, ni-repair nila. Kasa to kung halimbawa Toyota, Mitsubishi, or Isuzu yan, dinala mo doon yung sasakyan mo. Kahit sabihin mong medyo luma na. At ni-repair nila itong mga brake master na ganito. I-comment nyo po dito kung meron na nagre-repair. Siguro, kung talagang wala na pong mabibili na pyesa para doon sa sasakyan mo, kung yan ay lumang modelo na, sa totoo lang, tatanggihan po yan ng kasa. Hindi po nila yan gagawin. Dahil mas malaki yung magiging sagutin nila kung ni-repair nila yan at may resibo yung may-ari na ni-repair tapos na-aksidente, mas malaki yung sasagutin nila dyan. Samantalang magkano lang naman yung brake master. So napakadelikado, napakaraming magiging implikasyon yan kapag ka itong brake master ni-repair mo at na-aksidente yung nagpa-repair dyan sa kasa. Ngayon, hindi naman po ako kasa, kaya lang ang iniisip ko po yung safety ng pasahero, nung sasakyan at yung maaaksidente mo kapag ka ikaw ay nalusutan ng preno. Bibili ka nga ng gulong halimbawa 4 na pirasong gulong. May halagang 20,000 or more pa. Yung gulong na yan, gagamitin mo lang yan ng sabihin mo ng pinakamahaba yung 6 na taon. Magkano yung nagastos mo doon? 20,000. Samantalang kung bibili ka ng brake master, sabihin mo ng 5,000, ilang taon mong gagamitin yun. Hindi mo yun panghihinayangan. Kasi kapag ikaw ay nawalan ng preno at ikaw ay bumabiyahe, maaksidente ka, ikakamatay mo pa. Pero kung halimbawa nasa isang liblib or ilang na lugar ako, mga kapatid, at kailangan kong i-repair yung aking, sabihin mo na, brake master or brake cylinder. Ngayon, hindi rin kasi ganun kasimple yun Kung i-repair mo ang brake master mo, bibili ka ng repair kit. Kasi kung talagang sira na yung wheel cap. Ngayon, ganun din sa brake cylinder. Kung gagawin ko yun, kung talagang walang mabibili na bago na brake master. Yon ay panandalian lang, pantawid lang. Tapos, kapag ka ako'y nakaalis na doon sa ilang na lugar na yon at bibili na ako ng bagong brake master. At hindi ka po magiging payapa kung alam mong yung preno mo ay ni-repair lang. Kaya nga po yung iba sila pa yung unang nagsasabi, palitan na po ng bago. Kasi dito nga po sa Autorans, hindi po ako talaga nagre-repair ng mga ganitong klase ng mga brake master. I-repair ko lang po yung mga caliper doon sa harapang preno. Pero pagdating sa wheel cylinder, hindi po ako nagre-repair. Kasi po, hindi ko sigurado kung yung mabibili kong mga wheel cap o repair kit ay mga genuine, mga original na Japan. Kasi naglipana na po yung mga China brand, yung mga hindi mo alam kung saan nanggaling na bansa na mga repair kit. Mr. Retro 1965, hindi ko po sinasabing mali yung comment mo. Pero kailangan kong ipaliwanag ito kasi baka naman sabihin ng ibang mga subscribers ko na makakabasa ng comment mo ay dinadaan ko po sa papalit-palit lang ng mga bagong pyesa at kumikita po ako dun sa pyesa. Hindi po. Doon po, ang concern ko doon ay yung safety po talaga nung mismong may-ari nung sasakyan na yon. Dahil nabanggit ko nga po doon sa vlog ko na yon, yung may-ari po noon ay nagkaroon ng emergency. Yung kanya po ma'am ay nandoon sa hospital at medyo delikado.
So umalis nga po siya kagad at iniwan na lamang sa amin dito yung sasakyan. Biro mo, ang pinag-uusapan natin preno. Tapos magkakaroon ka ng ganong emergency, nagmamadali ka, pag preno mo, lusot ang preno mo. Original pa yung brake master na yon. So nalusutan siya. 18 years na yung sasakyan. Ngayon, kung i-repair ko yon at meron ka na namang emergency na ganon, nagkaroon na naman ng ganong pagkakataon, inapaka mo ng todo na walang ka ng preno, napakadelikado. Kaya po, Mr. Retro 1965, siguro kung wala ka talagang mabibili na brake master, tama ka naman dun. Dito po sa Autoruns, talagang yan ay bawal na mag-repair kami ng mga ganitong klaseng problema no, ng mga cylinder, wheel cylinder, pati yung brake master. Hindi ko po yan talaga iginogo dito. Kung wala lang talagang mabibili, doon pa lang po kami magre-repair. Pero mula po nung nag-shop ako hanggang ngayon, wala pa pong instance na wala kaming nabiling brake master. Napakarami po kasi ng mga pyesa na yan. Kahit na anong modelo ng iyong sasakyan. Ngayon, kung walang available, naghihintay po talaga at naiiwan dito yung sasakyan. Hindi po ako pumapayag na i-repair. Itong si Sir Retro 1965, sinabi pa niya na kaya nga nagpa-repair ang customer kasi makakatipid siya. Tapos pinabili siya ng bagong assembly. Kung ikaw hindi gumagana alternator mo, payag ka palitan buong alternator na ang sira lang carbon brush lang. Tapos sasabihin na lang sa'yo, buti na palitan na lang buong alternator. Yan. Una sa lahat, Mr. Retro 1965, masyado kang retro Ito po, yung alternator saka yung brake master, magkaiba yan. Diba? Yung alternator, ipapakita ko sa'yo, ayan yung video ko, ni-repair ko yung alternator ng BMW. Sira din carbon brush. Alam mo ba kung magkano yung surplus ng alternator na yan? Itinanong ko, 14,000. Surplus pa yon. Pero yung brand new, naku, napakamahal. Ano ang sira? Carbon brush lang. Ako na mismo nag-repair. Kasi sa akin naman yon. Kung masisira man yung system ko, or kung nagkamali ako at nag-overcharge ngayon yung alternator, sabog yung baterya ko, baka masira din mismo yung electronic, no, yung system ng aking sasakyan. So, ginawa ko yon dahil sa akin naman yon. Lakas loob na ako doon. Hindi naman nagkaroon ng problema dahil ako naman po ay technician din. Kaya po, yung trabaho ng alternator repair, ipinauubaya ko na po yan dito. Meron pong gumagawa ng alternator diyan sa highway. Sa kanya na po yun. Kapag may mga nasisirang alternator, sira ang IC regulator, sira ang carbon brush, sira ang bearing, sira ang diode. Pero kung sunog ang winding, hindi na worth na ipa-rewind mo yung alternator mo. So yung mga ganun, ipinagagawa ko po yan dito sa paggawaan ng alternator. Alam po yun ng may-ari. Ibang usapan yung sa brake master, ibang usapan yung sa alternator. Pero kapag kakaibigan, kapag talaga namang mga katopo-topo, baregan na namin dito sa Autoruns, ako mismo ang gumagawa ng mga alternator po na yan. Mr. Retro 1965, kaya po yung mga kasa, hindi sila nagre-repair ng alternator, brake master, ni-repair nila, nasunog, nagkaroon ng mas malaking problema. Nako, sakit ng ulo po na kasa yan, napakalaki ng kanilang mga gastos at makakasuhan pa sila. Magkano lang ang kinita mo dun sa pagre-repair ng alternator, tapos lumaki pa yung magiging responsibility mo. Ganon din po sa brake. Kapag ni-repair mo yan at nawalan ng preno yan, naku po, napakalaki ng sasagutin mo. Mr. Retro 1965, hindi ko po alam kung ano po talaga buo mong pangalan. Wala po kung sinasabing mali ka. Iginagalang ko po yung posisyon mo. Pero ako po, nilawakan ko lang po yung aking pananaw dito sa bagay na ito. Dahil unang-una nga, 18 years na yung brake master na pinalitan ko, sinira pa niya yung hydrovac. So, kailangan lang talagang palitan na yun ng bago. So, kung sa iniisip mo, nagastosan niya may-ari nun, hindi po. Tuwang-tuwa pa nga po siya. Dahil kung siya po ay na-aksidente, magkano lang po yung presyo ng brake master na yun? Pinalitan na lang sana nung unang gumawa nung kanyang sasakyan. 2 shop po yun. So, salamat sa iyo, Mr. Retro 1965. Sana po, kung ikaw ay may shop din, at sana po i-comment mo rin yung totoo mong pangalan dahil baka meron kang ma-encourage na magpagawa sa iyo na nagre-repair po ng mga ganitong brake master. Kung talaga namang sobrang galing at nakakabili ka ng mga original na repair kit, magandang bagay din po yun, makakatulong ka. Pero ako po, dito po sa Autoruns, hindi po ako nagre-repair ng brake master dahil may nabibili naman. Mas mabilis, mas reliable, at mas okay dahil bago.
mas matagal ulit ang buhay niyan kaysa doon sa ni-repair mo, bago ang repair kit mo, luma naman yung housing nung repair kit mo, luma yung cylinder. So Mr. Retro 1965, maraming salamat sa comment mo, sa tanong mo. Alam ko hindi tayo mag-aaway at lalo pa tayo magkakasundo. Dagdagan mo pa yung mga comments mo para mas marami pang maliwanagan dito po sa mga ginagawa kong mga pagbablogs. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.